Nagtiis ako sa kakarampot na barya habang nilulustay mo ang milyones sa kandungan ng iba. Habang tinitiis ko ang gutom para sa pangarap nating bahay, kinalimutan mo na ang asawang nagahon sa iyo sa dusa. Feliciano, ang karden itatago ko sa luha, ang siyang maglulubog sa iyo sa impyerno. Panahon na para ang biktima naman ang maningil. Handa ka na bang mawala ang lahat sa iyo? Itabi mo nga ang marumi mong kamay, Satur. Amoy gisa ka na naman. Nakakasuffocate na ang pagiging dikit mo sa akin. Ang boses ni Feliciano ay parang isang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng umaga. Malamig at walang bahid ng pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Saturnina ay nakalutang sa hangin. Hawak ang isang maayos na nakabalot na lalagyan ng pagkain. Maaga siyang gumising kahit pa kumakalam ang kanyang sariling sikmura at kumikirot ang kanyang likod dahil sa maghapong pagtatrabaho sa karinderya para lamang ipagluto ang asawa ng paborito nitong adobo. Tiniis niyang hindi kumain ng almusal. Tinitipid ang bawat butil ng kanin at bawat sentimo dahil ang alam niya ay baon sila sa utang. At hirap na hirap si Feliciano sa kanyang trabaho bilang ahente. Ang bawat pagod niya ay iniaalay niya sa pangarap nilang magkaroon ng sariling bahay, isang tahanan kung saan hindi na nila kailangang magbilang ng barya. Ngunit ang tugon ng lalaking pinaglalaanan niya ng buhay ay isang marahas na pag-iwas, na tila ba ang presensya niya ay isang malaking dusa na kailangang tiisin. Dahan-dahang ibinaba ni Saturnina ang kanyang kamay. Ang bawat daliri ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na bigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang madilim na eskinita, puno ng takot at pagkalito. Hindi siya kumibo, nanatiling nakatayo sa gitna ng kanilang maliit na kusina habang ang amoy ng bawang at tuyo ay unti-unting humahalo sa pait ng kanyang nararamdaman. Nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pinto sa labas na nagdulot ng bahagyang pagyanig sa kanilang mga lumang dingding, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ngunit ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Napansin niya ang jacket ni Feliciano na naiwan sa sandigan ng upuan. Sa pag-aakalang makatutulong siya kung dadalhin niya ito sa asawa bago ito tuluyang makalayo, mabilis niya itong kinuha. Ngunit sa pagbuhat niya sa mabigat na tela, isang pirasong papel at isang maliit na bagay ang dumulas mula sa bulsa nito at bumagsak sa sahig. Yumuko si Saturnina. Ang kanyang paningin ay bahagyang nanlalabo dahil sa puyat. Pinulot niya ang isang resibo mula sa isang sikat na mall sa BGC. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang halagang nakasulat doon. 100,000 piso para sa isang singsing na may diamante. Ang petsa ay noong nakaraang linggo, ang mismong araw kung kailan humingi sa kanya si Feliciano ng 2,000 piso dahil wala na raw silang pambayad sa kuryente. Kasunod nito, kinuha niya ang isang makinis at itim na card. Ang black card na tanging ang mga mayayaman lamang ang nagmamay-ari. Nakaukit doon ang pangalan ng kanyang asawa, Feliciano Arguelles. Sa likod ng resibo, may maikling sulat na nakasulat sa pulang tinta. Para sa reyna ng puso ko mula kay F. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Saturnina. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat pagkakataong tiniis niyang huwag bumili ng gamot para sa kanyang rayuma, ang bawat punit sa kanyang lumang apron na paulit-ulit niyang tinatahi, lahat ng yun ay biglang nagmukhang isang malaking katatawanan. Ang asawang lagi niyang ipinagdarasal na gumaan ang buhay ay matagal na palang nagpapakasasa sa karangyaan, habang siya ay itinatago sa dilim ng kahirapan. Sa gitna ng kanyang pagtulala, isang mabigat na kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling pabango na hindi angkop sa kanilang maliit na tirahan ay sapat na. Satur, bakit nakabukas na naman ang ilaw sa kusina? Alam mo namang mahal ang kuryente, hindi ba? Ang boses ni Doña Benilda
ay puno ng pangaral. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na bumaba sa hawak na card ng minugang babae. Sa isang mabilis na galaw, inagaw ng matanda ang card at ang resibo mula sa kamay ni Saturnina. Huwag mo ngang pakialaman ang mga gamit ng anak ko. Ito ay para sa future ninyo, pero dahil hindi ka marunong magtipid, kailangang ako ang humawak nito. Tiningnan ni Saturnina ang kanyang biyenan. Nakita niya ang isang maliit na diamante sa tenga ng matanda. Isang bagay na hindi niya napansin noon dahil palagi siyang nakatingin sa ibaba. Palaging nagpapakumbaba. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang gaslighting na paulit-ulit na bumubulag sa kanya sa katotohanan. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay tila isang kadena na siya mismo ang naghigpit sa sarili niyang mga paa. Nanatiling tahimik si Saturnina, ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang kanyang katawan ay tila naging bato, hindi makagalaw sa tindi ng insultong tinatanggap. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang imahe ng kanyang asawa na may kasamang ibang babae sa isang marangyang hotel sa BG ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang cellphone ni Feliciano na naiwan din sa ibabaw ng lamesa. Isang notification ang lumitaw sa screen. Hindi napigilan ni Saturnina na basahin ang mensaheng nakapaskil doon. Hon, ang ganda ng kondo na pinili mo para sa atin. Can't wait for our trip to Miami next month. Love you. Dahan-dahang lumabas ang isang mapait na ngiti sa mga labi ni Saturnina habang ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Ngunit ang kanyang puso ay parang isang basong kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Tumingin siya sa bintanang basang-basa ng ulan. Iniisip ang bawat sentimong pinaghirapan niya na ngayon ay ginagamit para sa kaligayahan ng iba. Hanggang kailan ako magiging alipin sa sarili kong buhay? Hanggang kailan ako papayag na ang bawat patak ng pawis ko ay maging luha na ipinapahid lamang sa sahig ng kanilang kasinungalingan? Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng mesa. Hinihigpitan ng kapit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa labas, ang langit ay lalong nagdilim. Tila nakikiramay sa bagyong unti-unting nabubuo sa loob ng kanyang dibdib. Isang desisyon ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang landas na hindi niya inakalang tatahakin niya kailanman. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintana ng maliit na sala. Ngunit hindi nito dala ang init ng pag-asa, kundi ang anino ng isang mapait na katotohanan. Si Saturnina ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa malamig na semento. Habang pinapanood ang isang eksenang paulit-ulit na palang nangyayari sa likod ng kanyang mga mata. Sa tabi ng cabinet kung saan nakatago ang kanyang luma at kupas na pitaka, naroon si Doña Benilda. Ang mga daliri ng matanda na pinalamutian ng mga bagong gupit na kuko ay mabilis at sanay na kinakalkal ang bawat sulok ng lalagyan ng pera ni Saturnina. Walang bakas ng hiya sa mukha ng matanda. Tila ba ang ginagawa niya ay isang ordinaryong gawaing bahay tulad ng pagwawalis. Dahan-dahang lumapit si Saturnina. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Nang maramdaman ng matanda ang presensya ng minugang babae, mabilis nitong isinara ang pitaka at hinarap si Saturnina nang may mapagmataas na tingin. Tila ba siya pa ang may karapatang magalit? Naku, Satur, nariyan ka na pala. Tinitingnan ko lang kung marunong ka nang magtabi ng pera. Alam mo naman ang asawa mo, pagod na pagod sa trabaho para sa inyo. Tapos ikaw, baka kung saan-saan mo lang nilulustay ang barya. Ang boses ni Benilda ay puno ng mapagkunwaring pagmamalasakit. Isang tono na matagal nang ginagamit upang busalan ang bibig ni Saturnina. Nanatiling tahimik si Saturnina. Ang kanyang paningin ay nakapako sa nanginginig na kamay ng matanda na pilit itinatago
ang isang kulay lilang papel sa loob ng bulsa ng kanyang duster. Iyan po ang huling 500 piso ko, Nay. Pambili ko po sana iyan ng gamot para sa likod ko at pambili ng bigas natin para sa susunod na 3 araw. Bahagyang tumawa si Benilda, isang tunog na tuyo at walang buhay. Ay naku, Satur, huwag kang masyadong madamot. Ibibigay ko ito sa simbahan bilang donasyon. Kailangan nating magpasalamat sa mga biyaya ni Feliciano. Mas mahalaga ang pagpapala ng langit kaysa sa gamot mo. Matuto kang mag-sacrifice. Iyan ang tungkulin ng isang asawa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng biyenan, isang alaala ang sumasagi sa isipan ni Saturnina. Naalala niya noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, noong wala pang trabaho si Feliciano at ang matanda ay halos magmakaawa sa kanya para sa pangkain. Si Saturnina ang naglalabada, ang nagluluto sa karinderya hanggang madaling araw, ang nagbebenta ng sariling alahas para lamang may maipakain sa pamilyang ito. Tinanggap niya ang lahat ng walang reklamo dahil naniwala siya sa konsepto ng utang na loob. Naniwala siya na ang pagpapakumbaba sa harap ng biyenan ay tanda ng isang mabuting asawa. Ngunit ang utang na loob na yon ay naging isang dambuhalang linta na unti-unting sumasaid sa kanyang dugo at pagkatao. Pinanood ni Saturnina ang matanda habang masayang binibilang ang mga barya na natira sa kanyang pitaka. Tila ba ang bawat sentimo ay isang tropeyo ng kanyang pananalo sa tahimik na giyera ng kanilang tahanan. Ang bawat kislap sa mata ni Benilda ay isang sampal sa lahat ng paghihirap ni Saturnina. Sige na, Satur, magsaing ka na doon. Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Isang huling utos bago marangyang lumabas ang matanda sa sala, dala ang pera na pinagpuyatan ni Saturnina sa mainit na kusina ng karinderya. Naiwang mag-isa si Saturnina sa gitna ng sala na uent-unting nilalamon ng init ng araw. Napatingin siya sa basurahan sa gilid ng lamesa. May isang bagay doon na kumuha ng kanyang atensyon, isang makintab at kulay gintong balat ng tsokolate. Dahan-dahan niya itong pinulot. Alam niya ang tatak na yon. Isa itong mamahaling imported na tsokolate na mabibili lamang sa mga high-end na grocery sa BGC. Isang pirasong tsokolate na ang halaga ay katumbas na ng sweldo niya sa loob ng 1 linggo. 1 linggong pagtatayo sa harap ng nagbabagang kalan. 1 linggong pagtitiis sa mga masusungit na customer. Lahat iyon ay katumbas lamang ng isang saglit na tamis na nilunok ng kanyang biyenan habang siya ay pinagkakaitan ng kahit gamot sa sakit ng katawan. Hinawakan ni Saturnina ang balat ng tsokolate. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad, habang ang kanyang dibdib ay naninikip sa matinding galit na pilit niyang sinusupil. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsisimulang maghimagsik. Ang dating maamong asawa ay unti-unting nilalamon ng isang bagoong nilalang. Isang babaeng hindi napapayag na ang kanyang mga luha ang maging pambayad sa utang na hindi naman siya ang nanghiram. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa larawan ng kasal nila ni Feliciano na nakasabit sa dingding. Ang mga ngiti nila doon ay tila mga pangungutya sa kasalukuyan niyang kalagayan. Ang katanungang matagal na niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang puso ay muling lumitaw, mas matalas at mas masakit. Hanggang kailan ko tatawaging tahanan ang lugar na ito kung ang bawat sulok ay puno ng mga magnanakaw na nakasuot ng maskara ng kabanalan? Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pinunit ang balat ng tsokolate sa dalawa, isang simbolo ng kanyang naputol na pasensya. Sa labas, narinig niya ang boses ng mga kapitbahay na nagtatawanan, walang kamalay-malay, sa bagyong namumuo sa loob ng maliit na bahay na dati ay itinuturing niyang langit. Ngunit ngayon ay napatunayang isa palang bilangguan ng mga pangarap. Ang kadiliman ng gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong kabahayan, ngunit mas madilim ang timpi sa loob ng dibdib ni Saturnina
habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang asawa. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita na nanginginig sa labis na pagkapagod. Ang lampara sa lamesa ay naglalabas ng isang mahinang liwanag, sapat lamang para makita ang bawat punit sa kanyang lumang duster na tila mga sugat ng kanyang nakaraan. Nabasag ang katahimikan ng gabi nang marinig niya ang pagpihit ng doorknob at ang mabigat na yabag ng mga paa na hindi tuwid ang paglakad. Pumasok si Feliciano na tila pasa ng buong mundo. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay puno ng peking pagod at alak. Agad na tumayo si Saturnina para alalayan ang lalaking sa loob ng maraming taon ay itinuring niyang mundo, kahit na ang mundong iyon ay unti-unti na siyang dinudurog. Satur, hindi ko na alam ang gagawin ko. Napakabigat na ng lahat. Ang boses ni Feliciano ay basag, tila isang taong malapit nang bumigay sa tindi ng problema. Humilig siya sa balikat ng asawa, ang kanyang bigat ay tila isang parusa na kailangang pasanin ni Saturnina nang walang reklamo. Dinala siya ni Saturnina sa sofa. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, kahit na ang kanyang sariling likod ay sumisigaw na sa sakit. Ano ang nangyari, Felio? Tungkol ba ito sa hinuhulugan nating lupa? Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Feliciano, kasabay ng pagtulo ng isang luhang hindi alam ni Saturnina kung galing ba sa puso o galing sa isang mahusay na pag-arte. Mawawala ang lahat, Satur. Ang pangarap nating bahay, ang lahat ng pinaghirapan mo. Kukunin ng bangko kung hindi tayo makakabayad ng penalty ngayong linggo. Kulang na kulang ang kinikita ko sa brokerage. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta kong asawa. Ang bawat salita ni Feliciano ay tila mga karayom na tumutusok sa konsensya ni Saturnina. Ito ang lalaking pinangakuan niyang sasamahan sa hirap at ginhawa. Ngunit sa gitna ng kanyang awa, naalala niya ang itim na card at ang resibo ng diamante sa kanyang bulsa. Ang luha ng kanyang asawa ay tila mga patak ng asido na sumusunog sa kanyang tiwala. Paano nagagawa ng isang tao na umiyak para sa perang hindi naman talaga kulang? May paraan pa ba, Felio? Tanong ni Saturnina. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, pero may bahid na ng lamig na hindi napansin ng lalaki. Mabilis na umayos ng upo si Feliciano. Tila ba hinihintay ang pagkakataong iyon? Naglabas siya ng isang lukot na papel mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa. Kailangan nating kumuha ng panibagong loan sa kooperatiba ninyo sa karinderya. Pero kailangan ng pirma mo bilang primary borrower dahil mas malinis ang credit record mo kaysa sa akin. Pirmahan mo na ito, Satur. Para sa atin din ito. Para sa future natin. Tinitigan ni Saturnina ang blankong bahagi ng dokumento. Alam niyang kapag inilapat niya ang ballpen doon, itinatali niya ang kanyang sarili sa isang utang na baka habang buhay niyang bayaran habang si Feliciano ay malayang lumilipad sa piling ng iba. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa papel. Ang bawat daliri ay tila ayaw sumunod sa utos ng kanyang isipan. Pirmahan mo na, Hon. Please, ayaw mo bang magkaroon tayo ng sariling kwarto na hindi tumutulo ang bubong? Ayaw mo bang magpahinga na sa pagtatrabaho sa mainit na kusina? Ang manipulasyon sa boses ni Feliciano ay tila isang malambot na musika na naglalayong patulugin ang kanyang pag-iingat. Dahan-dahang kinuha ni Saturnina ang ballpen. Inisip niya ang bawat sentimong itinabi niya. Ang bawat pagkaing hindi niya kinain para lang may maibigay sa lalaking ito. Sa isang mabilis na galaw, inilapat niya ang kanyang pirma. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng kasinungalingan ni Feliciano. Salamat, Satur. Napakabuti mong asawa. Hinding-hindi ko ito kalilimutan, sabi ni Feliciano, habang mabilis na tinatago ang papel sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay biglang nawalan ng bakas ng pagluha. Ilang sandali pa ay nagpanggap si Feliciano
na nakatulog na sa sofa. Nanatiling nakatayo si Saturnina sa dilim. Pinapanood ang lalaking natutulog ng mahimbing pagkatapos siyang ipahamak sa isang panibagong utang. Nang akala ni Feliciano na wala nang nakatingin, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang nakakatakot ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang kanyang bag. Wala na ang lungkot, wala na ang pagod. Ang tanging naroon ay ang hitsura ng isang maninila nakakatapos lang makahuli ng biktima. Nararamdaman ni Saturnina ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nakakulong sa isang masikip na hawla, pilit na kumakawala sa tindi ng sakit at pagtatraidor. Ang bawat hininga niya ay puno ng pait. Iniisip kung paano nagawa ng taong minahal niya na itulak siya sa bangin habang nakangiti. Hanggang kailan ako maniniwala sa mga luhang ang tanging layunin ay lunurin ako sa sarili kong kabutihan. Ang katanungang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na pumirma sa sarili niyang kapahamakan, at doon ay nabuo ang isang pangako. Kung ang pag-ibig ay isang sugal na ginamitan ng madayang baraha, sisiguraduhin niyang sa huli, siya ang huling titindig sa lamesa. Ang init ng kalan ay tila humahalik sa balat ni Saturnina, isang pamilyar na hapdi na matagal na niyang natutunang baliwalain. Sa loob ng maliit at mausok na kusina ng karinderya sa Quezon City, ang bawat kislap ng apoy ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang ulo. Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay nakabalot sa kanyang buong pagkatao, isang halimuyak ng kahirapan na pilit na ikinahihiya ng kanyang asawa. Pawisan at hapong-hapo, lumabas si Saturnina upang magsilbi sa mga customer. Ngunit tumigil ang kanyang mundo nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng tila hindi nararapat sa lugar na yon. Ang kanyang suot ay isang mamahaling puting bestido na walang bahid ng dumi, at ang kanyang bawat hakbang ay naglalabas ng amoy ng mamahaling pabango. Ang amoy na pilit na itinatago ni Feliciano sa kanyang mga damit. Isang order nga ng espesyal ninyong ulam, yung hindi masyadong mamantika, please. Ang boses ng babae ay malambing ngunit may tono ng pagmamataas. Tila ba ang pagtapak niya sa sahig ng karinderya ay isang malaking sakripisyo. Dahan-dahang lumapit si Saturnina, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray. Nang ilapag niya ang baso ng tubig, doon niya nakita ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa payat at maputing daliri ng babae, kumikinang ang isang singsing na may diamante. Ang disenyo nito, ang hugis ng maliit na bulaklak na gawa sa ginto, ay eksaktong-eksakto sa nakalarawan sa resibong natagpuan niya sa jacket ni Feliciano. 100,000 piso. Ang halagang yon ay kumakatawan sa ilang taon niyang pagtatrabaho. Ilang libong plato ng pagkain ang kailangan niyang ihain para lamang makuha ang kislap na yon. Ngunit ngayon, ang kislap na yon ay nasa kamay ng ibang babae, habang ang kamay ni Saturnina ay nananatiling magaspang at puno ng paso mula sa kalan. May problema ba, Manang? Bakit ka nakatitig sa kamay ko? Tanong ng babae na ayon sa mga narinig ni Saturnina ay nagngangalang Clarimunda. Isang mapanuring damong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Tila ba naaliw siya sa pagkagulat ng simpleng tinderang nasa harap niya. Wala po, ma'am. Napakaganda lang po ng singsing ninyo. Tugon ni Saturnina. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyo at walang buhay. Ah, ito ba? Gift ito ng boyfriend ko. Sabi niya, deserve ko raw ang best things in life dahil ako ang inspirasyon niya sa trabaho. Masyadong mapilit, ayaw tumanggap ng hindi. Pagmamalaki ni Clary, habang pinaglalaruan ng singsing, ang bawat kislap nito ay tila isang tawa na nang-uuyam sa kalagayan ni Saturnina. Hindi na nagtagal ang babae. Matapos ang ilang subo,
Tumayo na ito at nag-iwan ng 1,000 piso sa lamesa. Hindi na hinintay ang sukli na tila ba ang pera ay wala lang sa kanya. Sinundan siya ng tingin ni Saturnina hanggang sa makalabas ito ng karinderya. Mula sa malayo, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kalsada. Ang sasakyang yon ay ang kotseng laging sinasabi ni Feliciano na hiram lamang sa opisina at kailangang tipirin sa gasolina. Nakita ni Saturnina ang kanyang asawa na bumaba, mabilis na umikot sa kabilang pinto, at pinagbuksan si Clary nang may malawak na ngiti. Isang ngiting kailanman ay hindi na ibigay sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang bawat tawa ni Feliciano habang inaalalayan si Clary ay tila isang malakas na hiyaw na bumabasag sa bungo ni Saturnina. Ang lalaking kagabi lamang ay umiiyak sa kanyang balikat dahil sa hirap ng buhay. Ngayon ay tila isang hari na nagsisilbi sa kanyang reyna. Ang bawat sentimong pinirmahan ni Saturnina sa luhang dokumento ay tila lumilipad palabas ng bintana ng kotseng iyon, kasama ng kanyang huling hibla ng pagtitiwala. Nang umandar ang sasakyan at mawala sa paningin, naiwang nakatayo si Saturnina sa gilid ng kalsada. Ang usok mula sa tambutso ay humahalo sa alikabok, tila isang madilim na anino na bumabalot sa kanyang hinaharap. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakuyom. Ang bawat kuko ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Sa mga sandaling iyon, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na apoy na tila nagnanais na tupukin ang lahat ng kasinungalingang nakapaligid sa kanya. Ang pagmamahal na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ay tuluyan ng naging yelo. Dahan-dahan niyang kinuha ang basong ginamit ni Clary at mahigpit itong hinawakan. Ang tanging katanungang naiwan sa kanyang isipan ay hindi na kung bakit siya niloloko, kundi kung hanggang kailan sila tatawa bago niya ipatikim ang pait ng kanilang sariling laro. Ang langit ay nagsisimulang magdilim. Nagbababadya ng isang malakas na buhos ng ulan na tila balak hugasan ang lahat ng dumi sa kalsada. Ngunit alam ni Saturnina na walang sapat na tubig ang makakalinis sa duming iniwan ng pagtatraidor sa kanyang puso. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim ng silid na ito, Satur. Masyadong maliwanag ang iyong puso para sa ganitong uri ng pagtatraidor. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa kanyang imahinasyon, kundi mula sa isang babaeng kanina pa pala nakamasid sa kanya sa sulok ng karinderya. Si Saturnina ay tila nagising mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang kamay, na hawak ang isang basang-basahan, ay nananatiling nakadiin sa ibabaw ng lamesang kinainan ni Clarimuda. Pilit niyang binubura ang bakas ng baso, ngunit sa kanyang isipan, ang kislap ng diamante at ang ngiti ni Feliciano ay hindi mabura-bura. Ang bawat kuskos niya sa lamesa ay tila pagtatangkang alisin ang dumi na lumalason sa kanyang dangal. Dahan-dahang lumapit ang babae. Siya si Attorney Severina Dalisay, isang regular na customer na laging tahimik na kumakain sa dulo. Kilala siya sa kanyang matalas na paningin at sa kanyang aura na naglalabas ng awtoridad at kapayapaan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa pagkain, kundi sa nanginginig na balikat ni Saturnina. Maupo ka muna, Satur. Hayaan mo munang ang basahan ng gumawa ng trabaho, hindi ang iyong puso. Sabi ng abogado habang marahang hinahawakan ang siko ng tinderang tila nawawala sa sarili. Walang nagawa si Saturnina kundi sumunod. Naupo siya sa tapat ni Severina. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at amoy ng ulam ay pilit niyang itinatago sa ilalim ng lamesa. Nakakahiya. Isang hamak na kusinera lamang siya, habang ang nasa harap niya ay isang babaeng ang tanging hawak ay panulat at batas. Nakita ko ang lahat, Satur. Ang sasakyan, ang lalaki, at ang babaeng suot ang singsing na dapat ay nasa daliri mo, diretsong sabi ni Severina. Ang bawat salita niya ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Saturnina.
Alam kong masakit. Alam kong pakiramdam mo ay wala kang boses sa mundong ito dahil wala kang pera. Pero ang batas ay hindi lamang para sa mga nakatira sa BGC. Ano po ang magagawa ko, attorney? Pinirmahan ko na po ang mga papel. Binigay ko na ang lahat. Wala na po akong natira kundi ang apron na ito. Ang boses ni Saturnina ay halos pabulong na, puno ng kawalang pag-asa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ningning ng pagsisikap, ngayon ay tila mga tuyong balon. Isang maliit na puting card ang inilapag ni Severina sa ibabaw ng lamesa. Ang kislap ng gintong letra sa card ay tila isang mitya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Huwag kang lalaban ng walang armas sa tour. Ang mga luhang yan, gawin mong tinta para isulat ang iyong kalayaan. Ipunin mo ang lahat ng papel, ang mga resibo, ang mga loan documents, ang mga text messages, lahat ng akala mo ay basura. Iyan ang susi mo para mabuksan ang kulungan mo. Hinawakan ni Saturnina ang calling card. Ang texture ng papel ay makinis, malayo sa gaspang ng kanyang buhay. Sa bawat segundo ng paghaplos niya rito, nararamdaman niya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ang boses ni Severina ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng mausok na karinderya. Nag-aalok ng sandata sa isang sundalong matagal nang sumuko. Bakit ninyo po ako tinutulungan? Wala po akong pambayad sa inyo. Tanong ni Saturnina. Ang kanyang utang na loob ay tila muling gumigising, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tila kadena kundi isang tulay. Ngumiti si Severina, isang ngiting puno ng lihim at lalim. Dahil ang isang babaeng marunong magtiis para sa pamilya ay hindi dapat ginagawang tuntungan ng mga taong walang konsensya. Ituring mo itong bayad ko sa lahat ng masasarap na ulam na inihain mo sa akin nung mga panahong pagod din ako. Tumayo na ang abogado. Iniwan si Saturnina na nakatitig sa card. Sa labas, ang tunog ng ulan na pumapatak sa bubong ay tila isang ritmo ng isang bagong simula. Hindi na ito ang malungkot na tunog ng pagluha, kundi ang tunog ng paglilinis ng dumi sa kalsada. Dahan-dahang tumayo si Saturnina. Ibinalik niya ang card sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso. Ang bawat tibok nito ngayon ay hindi na pait, kundi isang determinasyon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagpakain sa asawang nagtraidor sa kanya. At ang mga kamay na ito rin ang magluluto ng sarili niyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong lakas, isang pangamba ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung mas malalim pa ang planong ginagawa ni Feliciano? Paano kung ang card na nahanap niya ay dulo lamang ng isang mas malaking bangungot? Isang katanungan ang naiwang nakabitin sa hangin habang pinapanood ni Saturnina ang calling card sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang pusong nasugatan para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya? Ang sikat ng araw sa labas ay tila nang uuyam sa loob ng maliit at masikip na sala kung saan ang amoy ng luma at maamag na maleta ay humahalo sa halimuyak ng mga bagong biling damit ni Doña Benilda. Nakatayo si Saturnina sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basang-basahan habang pinapanood ang kanyang biyenan na masayang nagliligpit ng mga gamit na tila ba ang bawat itatabi nito ay isang piraso ng gintong na panalunan sa sugal. Mabuti pa ang aso, Satur. May nakalaang tirahan at pagkain. Ikaw, magpasalamat ka dahil may bahay kang babantayan habang wala kami sa Amerika. Ang boses ni Doña Benilda ay matalim, puno ng panghahamak, na tila ba ang pag-iwan kay Saturnina ay isang malaking pabor na dapat nitong ipagpasalamat ng luhod sa lupa. Dahan-dahang ibinaba ni Saturnina ang kanyang paningin sa mga travel brochure na nakakalat sa lamesa. Miami. Ang mga larawan ng asul na dagat at naglalakihang gusali ay tila mga bintana sa isang mundong kailanman ay hindi niya mararating.
habang siya ay nagkakaroon ng mga kalyo sa kamay dahil sa pagkakuskus ng mga ulam na namuo sa kawali. Ang kanyang biyenan at asawa ay naghahanda para sa isang marangyang bakasyon gamit ang perang pinirmahan niya sa loan kamakailan. Pumasok si Feliciano sa sala. Ang kanyang mukha ay hindi makatingin nang diretso kay Saturnina. Satur, alam mo namang kailangan kong isama si nanay para makapag-relax siya. Masyado siyang naging stress nitong mga nakaraang buwan. At isa pa, kailangan kong asikasuhin ang ilang business transactions doon para makaahon tayo sa utang. Maiwan ka muna rito para makatipid tayo sa tiket. Ang bawat salita ni Feliciano ay tila isang manipis na tela na pilit itinatago ang isang dambuhalang kasinungalingan. Alam ni Saturnina na ang bakasyong ito ay hindi para sa negosyo at lalong hindi para sa stress ni Benilda. Ito ay isang premyo para sa kanilang matagumpay na panloloko sa kanya. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay magsisilbing gasolina sa eroplanong maglalayo sa kanila habang siya ay maiiwang mag-isa sa dilim ng kanilang utang. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Saturnina. Tila ba lumulunok siya ng buhangin? Business transactions po ba, Felio? O baka naman business ng puso? Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lalim na tila isang babala ng paparating na bagyo. Saglit na napatigil si Feliciano, ang kanyang lalamunan ay gumalaw sa paglunok ng sariling kaba. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat na si Doña Benilda. Huwag mo ngang pag-isipan ng masama ang asawa mo, Satur. Kaya hindi tayo pinagpapala dahil sa kapaitan ng puso mo. Magtrabaho ka na lang sa karinderya at siguraduhin mong hindi ka magkukulang sa pagpapadala ng pambayad dito sa bahay habang wala kami. Intindihin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Inilapit ni Doña Benilda ang kanyang mukha kay Saturnina. Ang amoy ng mamahaling lipstick na binili gamit ang pera ni Saturnina ay dumapo sa kanyang ilong. Tandaan mo ito, Satur. Ang mga katulad mo ay ginawa para magsilbi, hindi para magreklamo. Kapag bumalik kami at nalaman kong may kulang sa mga gamit ko, hinding-hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Baka sa kalsada ka napulutin. Nanatiling nakatayo si Saturnina. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na unti-unting dinudurog ng bawat salita ng biyenan. Pinanood niya ang pag-alis ng dalawa patungo sa silid upang magpatuloy sa pag-eempake. Sa gitna ng katahimikan, napansin niya ang isang maliit na detalye. Ang lumang sapatos ni Feliciano na butas na ang swelas na iniwan ito sa ilalim ng sofa dahil pinalitan na ito ng bagong biling branded na sneakers. Hinawakan ni Saturnina ang lumang sapatos. Ito ang sapatos na suot ni Feliciano noong nangangako itong hinding-hindi siya iiwan sa hirap. Ngayon, ang sapatos na ito ay tila isang basurang itinapon, tulad ng pagtrato nila. Sa kanya, ang bawat hibla ng tela ng sapatos ay tila nagpapaalala sa kanya ng lahat ng panahong naniwala siya sa kanilang mga huwad na pangako. Dahan-dahang tumayo si Saturnina at lumapit sa bintana. Pinanood niya ang mga ibon sa labas na malayang lumilipad. Walang dalang mabigat na bagahe ng pagtatraydor. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila basang-basa ng ulan. Hanggang kailan ako magiging pader na sumasalo sa lahat ng kanilang dumi habang sila ay naglalakad sa malinis na kalsada ng aking mga sakripisyo? Ang katanungang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na unti-unting nagiging isang plano. Tumingin siya sa kanyang pitaka na nasa ibabaw ng lamesa. Ang pitakang alam niyang muling nanakawan ng kanyang biyenan bago ito lumabas ng bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi galing sa luha, kundi mula sa isang lihim na sandata na nakatago sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng kanilang maliit na silid ay tila nababalot ng isang uri ng lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Nakatayo si Saturnina
sa tapat ng lumang aparador. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang mga damit ni Feliciano na nakasabit doon. Sa bawat haplos, tila may mga alaala ng pagsusumamo at mga pangakong napako ang muling naglalaro sa kanyang isipan. Habang ang ingay ng pag-empake ay naririnig mula sa sala, ang tunog ng mga zipper na hinihila at ang mga hakbang ni Doña Benilda na tila isang reynang naghahanda para sa kanyang koronasyon, si Saturnina ay may ibang misyon. Alam niya kung saan itinatago ni Feliciano ang kanyang mga lihim. Sa pinakailalim ng isang lumang kahon ng sapatos, sa pagitan ng mga dokumentong tila walang halaga, doon nakatago ang makinis at itim na card na naging simbolo ng kanyang pagkadurog. Nang mahawakan ni Saturnina ang black card, naramdaman niya ang kakaibang bigat nito. Ang metal na materyales ay tila yelo sa kanyang palad. Isang matalim na kaibahan sa init ng kalan na kanyang kinagisnan. Sa loob ng card na ito, nakatago ang halaga ng mga luhang hindi niya iniyak, ang mga pagkaing hindi niya kinain, at ang mga pangarap na kanyang isinantabi para sa isang lalaking ang tanging alam ay magbalat kayo. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tumungo sa kusina. Inilapag niya ang kanyang sariling pitaka sa ibabaw ng lamesa. Isang kupas at lumang pitaka na puno ng mga resibo ng utang at barya. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, inilagay niya ang black card sa loob nito, sa mismong lugar kung saan niya karaniwang inilalagay ang kanyang salary card mula sa karinderya. Alam niya ang ugali ni Doña Benilda. Alam niyang bago lumabas ng pinto ang matanda, hindi ito makakaalis nang hindi ninanakawan ang huling sentimong natitira sa kanya. Sa tour, nasaan na ang baon naming tinapay? Huwag mong sabihing nakalimutan mo na namang ihanda iyon. Ang boses ni Doña Benilda ay umalingaw-ngaw mula sa sala, puno ng pagmamadali at kawalan ng pasensya. Lumabas si Saturnina, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng kapayapaan. Narito na po, Nay, nakahanda na ang lahat. Lumapit ang matanda sa kanya. Suot ang isang bagong coat na tila hindi bagay sa alikabok ng kanilang barangay. Bago pa man makapagsalita si Saturnina, mabilis na lumapit si Doña Benilda sa lamesa sa kusina. Kunwari ay kukuha ng tubig. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga lawi na nakatitig sa pitaka ni Saturnina. Sa isang pagkakataong tumalikod si Saturnina upang kuhanin ang bag ng pagkain, mabilis na kumilos ang mga kamay ng matanda. Narinig ni Saturnina ang mahinang tunog ng pagbukas ng pitaka at ang paghila sa card, ngunit hindi siya lumingon. Hinayaan niyang ang pagnanakaw na yon ay maging huling pako sa krus na kanilang pinapasan. Nang dumating ang oras ng kanilang pag-alis, lumapit si Saturnina kay Doña Benilda. Sa huling pagkakataon, kinuha niya ang kamay ng matanda at inilapat ito sa kanyang noo. Ang huling pagmamano, ang huling tanda ng respetong matagal nang nilapastangan. Mag-iingat po kayo sa biyahe, Nay. Sana ay mahanap ninyo roon ang lahat ng hinahanap ninyo. Bulong ni Saturnina. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin. Ngunit para sa kanya, ito ay isang pamamaalam sa dating Saturnina na laging nagpapakumbaba. Tiningnan lamang siya ng matanda nang may halong pandidiri bago bawiin ang kamay. Siguraduhin mong malinis ang bahay pagbalik namin, Satur, at huwag kang tatamad-tamad sa trabaho. Lumingon si Feliciano sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamataas na tila ba nakamit na niya ang rurok ng tagumpay. Hindi siya nag-iwan ng kahit isang halik o yakap. Tanging isang sulyap na tila nagsasabing hindi na siya nararapat sa kanyang mundo. Nang sumara ang pinto ng sasakyan at marinig ang tunog ng makina na untunting lumalayo, naiwan si Saturnina sa gitna ng sala. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pintong kakasara lang. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa pagitan ng takot at ng isang kakaibang kalayaan.
Wala na ang card. Wala na ang mga taong itinuring niyang pamilya, ngunit itinuring siyang kasangkapan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Saturnina na mayroon siyang pakpak para lumipad. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na walang hawak na anuman. Ngunit sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mga headline, ang mga notification sa bangko, at ang mukha ni Doña Benilda kapag nalaman nito na ang kinuha niyang card ay hindi ang salary card ng isang mahirap na kusinera, kundi ang sikretong kayamanan ng sarili niyang anak. Hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan sa likod ng mga luha bago ito maging isang baha na tatangay sa lahat ng kanilang kasinungalingan? Ang sarap palang maging mayaman gamit ang pawis ng iba. Hindi ba, Feliciano? Ang boses ni Doña Benilda ay puno ng kagalakan habang hinihimas ang malambot na balat ng isang mamahaling bag sa loob ng isang marangyang mall sa Miami. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa kisame ay tila sumasalamin sa kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Habang nagaganap ang marangyang eksenang ito sa kabilang panig ng mundo, si Saturnina ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng karinderya sa Quezon City. Ang tanging hapunang nasa harap niya ay isang piraso ng tuyo at isang mangkok ng malamig na kanin. Ang bawat subo niya ay tila may kasamang alikabok ng pagtitiis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod. Ang mga kuko ay itim pa rin mula sa pagkayod ng mga uling sa ilalim ng malalaking kawa. Ang kaibahan ng kanyang kasalukuyan sa karangyaang tinatamasa ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay ay sapat na upang sunugin ang kahit na anong natitirang kabutihan sa kanyang puso. Sa Miami, hindi mapigilan ni Doña Benilda ang kanyang sarili. Inilabas niya mula sa kanyang pitaka ang itim na card na ninakaw niya mula kay Saturnina. Sa kanyang isip, ito ang salary card ni Saturnina na may mataas na limit dahil sa mga loan na pinirmahan nito. Isang mapanuring ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang iniaabot ang card sa sales clerk. "I'll take this one and that pair of shoes too. My daughter-in-law is paying for everything. Gift niya ito sa akin bilang pasasalamat sa pag-aalaga ko sa anak niya." Pagsisinungaling ng matanda sa wikang Ingles, na pilit at may tonong mayabang, narinig niya ang mahinang tunog ng pagtanggap ng makina sa card. Isang hudyat na ang transaksyon ay naaprubahan. Hindi alam ni Doña Benilda na sa bawat pagdaan ng card na yon sa makina, isang malaking pinto ng kapahamakan ang unti-unting bumubukas para sa kanyang anak. Ang bawat dollar na nababawas ay hindi galing sa maliit na sweldo ni Saturnina, kundi mula sa lihim na kayamanan ni Feliciano na matagal na nitong itinatago maging sa sariling ina. Samantala, sa isang mamahaling hotel room, hindi kalayuan sa mall, nagpapahinga si Feliciano kasama si Clarimunda. Ang silid ay puno ng amoy ng alak at mamahaling pabango. Ngunit ang katahimikan ng kanilang paglilibang ay biglang nabasag ng sunod-sunod na magliwanag ang screen ng cellphone ni Feliciano na nakapatong sa nightstand. Dahan-dahang kinuha ni Feliciano ang telepono. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng katuwaan ay biglang namutla. Ang bawat notification na lumilitaw ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa kanyang magandang panaginip. Isang transaksyon mula sa isang boutique, kasunod ang isang jewelry store at isa pang restaurant. Lahat ay sa ilalim ng kanyang pinakaiingatang itim na card. "Wait, what is happening? Clary, are you using my card?" Ang boses ni Feliciano ay puno ng kaba at pagkalito. "What? No. Nandito lang ako sa tabi mo, di ba? Baka nahack ka." Sagot ni Clary, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita dahil sa pagkagambala sa kanilang pahinga. Mabilis na napatayo si Feliciano. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa tindi ng kaba. Alam niyang ang card na yon ay dapat na nakatago sa kanyang lihim na kahon sa Pilipinas. Paano ito makakarating sa Miami?
Isang nakakatakot na hinala ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit mas pinili niyang itaboy ito. Bumalik ang eksena kay Saturnina. Nakatitig siya sa calling card ni Attorney Severina na nakapatong sa kanyang lumang lamesa. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang ritmo ng paparating na hustisya. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang mitya ay nagniningas na. Ang pagnanakaw ni Doña Benilda ay hindi lamang isang simpleng krimen. Ito ang magiging mitya ng pagsabog ng lahat ng kasinungalingan ni Feliciano. Isang mapait ngunit panatag na buntong hininga ang pinakawalan ni Saturnina. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Malamig, malayo, ngunit nagniningning sa katotohanan. Ang bawat hirap na dinanas niya ay tila nagiging isang matalas na espada na unti-unting bumabaon sa likod ng mga taong nagtangka sa kanyang dangal. Ang bawat sentimong kinuha ninyo sa akin ay may kapalit na hapis na habambuhay ninyong dadalhin. Ang karden itinatago ko sa luha ay siya ring maglulubog sa inyo sa kumunoy ng inyong sariling kasakiman. Bulong ni Saturnina sa hangin. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay tila isang saksi sa kanyang panunumpa. Sa malayo, ang bagyo ay nagsisimula nang lumakas, tila nakikiramay sa galit na matagal na niyang ikinulong at ngayon ay handa ng pakawalan. Ang bawat dokumentong inilapag ni Attorney Severina sa ibabaw ng lamesa ay tila isang matalim na piraso ng bubog na pilit na ibinabaon sa puso ni Saturnina. Sa loob ng malamig at tahimik na opisina ng abogado, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabigat na paghinga ni Saturnina. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa mga papel na nagpapakita ng mga katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga matatamis na salita at huwad na pagluha. Satur, kailangan mong tingnan ito ng maigi. Hindi lang ito basta pagtataksil sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Ang boses ni Attorney Severina ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Ginamit ni Feliciano ang iyong pangalan at ang iyong pirma para sa mga loan na kailanman ay hindi mo napakinabangan. Ang perang akala mo ay pambayad sa utang ng inyong lupa ay diretsyong napunta sa paghuhulog ng isang marangyang condo unit sa BGC. At ang masakit, ang unit na yon ay nakapangalan sa isang Clarimunda Santos. Naramdaman ni Saturnina ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang gilid ng upuan ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko at gumaralgal ang kanyang kalooban. Ang bawat sentimong pinagtrabahuhan niya sa mainit na kusina ng karinderya. Ang mga oras na hindi niya maigalaw ang kanyang likod dahil sa tindi ng pagod. Lahat ng iyon ay naging pundasyon ng palasyo ng ibang babae. Ang para sa bahay natin na nakasulat sa kanyang mga itinagong fongbi ay naging isang malaking biro na isinampal sa kanyang mukha. Ati, ang ibig ninyo po bang sabihin, lahat ng hirap ko, lahat ng pagtitipid ko ay para lang sa kanila? Ang boses ni Saturnina ay halos pabulong, puno ng pait, na tila ba ang kanyang dila ay nalunod sa lason. Higit pa riyan, Satur. May nakuha kaming kopya ng ilang dokumento mula sa kumpanya ni Feliciano. Hindi siya basta ahente lang. Isa siyang top performer na nakakakuha ng milyon-milyong komisyon. Ang pagpapanggap niyang mahirap sa harap mo ay isang paraan para patuloy kanyang magawang tuntungan. Dagdag ng abogado. Dahan-dahang tumayo si Saturnina. Ang kanyang katawan ay tila naging isang marupok na baso na anumang oras ay maaaring mabasag, ngunit may isang matigas na bahagi sa kanyang kalooban na nananatiling buo. Gusto ko pong makita ang kondo na yon. Gusto kong makita ang lahat ng bagay na binayaran ko ng aking buhay. Hindi nagtagal, narating nila ang isang matatayog na gusali sa BGC. Ang bawat hakbang ni Saturnina sa lobby na gawa sa makinis na marmol ay tila isang pagtapak sa sarili niyang mga pangarap na dinurog.
Nang makapasok sila sa unit sa tulong ng mga ebidensyang hawak ni Attorney Severina, isang marangyang tanawin ang bumulaga sa kanya. Ang mga kasangkapan ay gawa sa mamahaling kahoy. Ang mga kurtina ay yari sa telang seda. At ang bawat sulok ay amoy ng pabangong kailanman ay hindi niya nagamit. Lumapit si Saturnina sa isang lamesa sa gitna ng sala. Doon, nakita niya ang isang kuwadro ng litrato. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanting kamay nang makita ang imahe ni Feliciano at Clarimunda na masayang nagtatawanan sa isang pampang sa ibang bansa. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na petsa. Ang petsang iyon ay ang araw ng kanilang anibersaryo ni Saturnina, ang araw na sinabi ni Feliciano na kailangan niyang mag-overtime dahil wala silang pambili ng disenteng hapunan. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Saturnina. Ang kanyang pagdurusa ay lumampas na sa antas ng pag-iyak. Ang bawat hibla ng kanyang pag-ibig ay tuluyan ng naging abo. Sa gitna ng karangyaang iyon, naramdaman niya ang matinding pagkasuklam, hindi lamang sa kanyang asawa, kundi sa sarili niyang pagiging bulag. Ngunit habang tinitingnan niya ang paligid, may napansin siyang isang dokumentong nakabukas sa ibabaw ng table. Lumapit siya at binasa ang nilalaman nito. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. "Attorney, ano ito?" tanong ni Saturnina. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang partikular na linya sa dokumento. Lumapit si Attorney Severina at binasa ang papel. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkagulat. Hindi lang ito tungkol sa kondo. Ang trip nila sa Miami, hindi lang ito bakasyon. Plano ni Feliciano na ilipat ang lahat ng inyong conjugal assets sa pangalan ni Clarimunda at tuluyan ka ng iwanan na baon sa utang na siya mismo ang gumawa gamit ang pangalan mo. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang katahimikan sa loob ng kondo ay bumasag sa huling pag-aalinlangan ni Saturnina. Ang bawat sakripisyo niya ay hindi na lamang basta ninakaw. Ito ay pinagplanuhang ubusin hanggang sa huling patak ng kanyang dignidad. Tumingin si Saturnina sa bintana sa naglalakihang mga gusali ng lungsod na tila mga higanteng walang pakiramdam. Ang katanungang bumabalot sa kanyang isipan ay hindi na kung paano siya magpapatuloy, kundi kung paano niya wawakasan ang palabas na ito. "Ate, handa na po ako. Gawin natin ang lahat ng kailangang gawin. Gusto kong makita ang kanilang pagbagsak sa mismong paraang ginawa nila sa akin." Ang boses ni Saturnina ay naging kasing lamig ng bakal, kasing talas ng isang espada na handa ng sumugat. Sa malayo, ang notification sa cellphone ni Feliciano na nasa Miami ay muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa isang shopping spree. Isang mensahe mula sa bangko ang nagsasabing ang lahat ng kanyang assets sa Pilipinas ay kasalukuyan ng sumasailalim sa isang legal na freeze order. Ang laro ay nagsimula na at ang karden itinatago sa luha ay naging susi sa isang impyernong si Feliciano mismo ang nagtayo. Ang bawat hakbang ni Feliciano palabas ng arrival gate ng paliparan ay tila pagtapak sa isang lupang nagbabaga. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ngayon ay balisa. Ang kanyang mga mata ay panay, ang ikot sa paligid na tila isang hayop na naghahanap ng matatakasan. Sa likod niya, si Doña Benilda ay panay ang reklamo. Hila-hila ang dalawang malalaking maleta na puno ng mga mamahaling gamit mula sa Miami, kahit na ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa pagod. "Nakakahiya ang bangkong yon, Feliciano. Imagine, ipahiya ako sa harap ng cashier dahil hindi gumana ang card. I told them it's my daughter-in-law's account, but they didn't listen." Ang boses ni Benilda ay matinis. Umaalingaw-ngaw sa gitna ng mga taong naglalakad. Walang kamalay-malay na ang toring kanilang kinatatayuan ay nagsisimula ng gumuho. Ngunit natigil ang lahat ng huminto ang kanilang mga paa sa harap ng isang pamilyar na anino. Doon, sa gitna ng dagsa ng mga tao, nakatayo si Saturnina.
Hindi siya suot ang kanyang maruming apron o ang kupas na duster na nakasanayan nilang makita. Suot niya ang isang maayos na blusa. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng malinis at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Sa tabi niya ay nakatayo si Attorney Severina. Hawak ang isang makapal na asul na folder na tila isang hatol ng kamatayan. Sa tour, anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang hitsura mo? Umuwi ka na at ipagluto mo kami. Pagod na pagod ako sa biyahe. Ang utos ni Benilda ay tila isang nakasanayang kumpas ng kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sumunod. Ang bahay na uuwiin ninyo, Doña Benilda, ay hindi na inyo. Kasalukuyan na itong sumasa ilalim sa isang legal na kustodya dahil sa kasong isinampa ko laban sa inyong dalawa. Ang boses ni Saturnina ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Namutla si Feliciano. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Hindi siya makapagsalita. What are you talking about? Let's talk about this at home, please. Wag dito. Wala na tayong pag-uusapan, Feliciano. Lahat ng mga pirma na kinuha mo sa akin sa pamamagitan ng panloloko, lahat ng mga loan na ipinangalan mo sa akin habang nilulustay mo ang pera sa ibang babae. Nasa kamay na ng awtoridad ang lahat ng ebidensya. Patuloy ni Saturnina. At ang karde na ninakaw ni Doña Benilda, iyon ang naging huling mitya. Salamat sa inyong kasakiman sa Miami na patunayan ng bangko ang ilegal na paggamit ng account na matagal mo nang itinatago. Sa mga sandaling iyon, 2 lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit sa kanila, kasama ang isang sheriff na may hawak na opisyal na dokumento. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumigil at tumingin. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na naglalakbay sa hangin. Ang kahihiyang matagal na iningatan ni Feliciano at Benilda ay uwant-unting kumakalat sa sahig ng paliparan. Mr. Feliciano Arguelles, we have a warrant for your arrest regarding falsification of public documents and marriage fraud. At Doña Benilda, kailangan din ninyong sumama para sa investigasyon ng theft at illegal use of credit instruments. Pahayag ng pulis. No, this is a mistake. Hindi ninyo kilala kung sino ako. Sigaw ni Benilda. Ang kanyang mga maleta ay bumagsak sa semento. Naglalabas ng tunog ng pagkabasag ng mga gamit sa loob. Ang kanyang mga mamahaling bag ay nakakalat na sa sahig. Tila mga basurang walang halaga. Lumapit si Saturnina kay Feliciano. Ang layo ng kanilang mga mukha ay sapat na upang maramdaman ni Feliciano ang lamig na nagmumula sa asawang dati ay itinuring niyang tuntungan. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Saturnina ang kanyang kamay at isang malakas na lapat ng palad ang dumapo sa pisngi ni Feliciano. Walang onomatopeya ang makapaglalarawan sa sakit ng sampal na yon. Hindi dahil sa lakas ng pisikal na tama, kundi dahil sa bigat ng bawat taon ng sakripisyo, bawat hapdi ng gutom, at bawat patak ng luhang ibinayad ni Saturnina sa kanyang katapatan. Ito ang sampal ng isang babaeng nagising mula sa bangungot. Ito ang bayad sa bawat oras na tiniis ko ang init ng kalan habang nagpapakasasa kayo sa pera ko. Ito ang bayad sa bawat paghamak na ginawa ninyo sa dangal ko. Bulong ni Saturnina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit nananatiling matatag. Ang toring itinayo ninyo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, Feliciano. At sa pagkakataong ito, wala nang Saturnina na sasalo sa inyo. Pinanood ni Saturnina habang pinalilibutan ng mga awtoridad ang dalawa. Si Benilda ay nagsimulang humagulgol. Ang kanyang mukha ay puno ng anino ng maskara na kumalat dahil sa pawis at luha. Habang si Feliciano ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig sa kahihiyan sa harap ng maraming saksi. Tumingin si Saturnina sa malayo, sa labas ng paliparan kung saan ang langit ay ont-unting nagliliwanag. Ang bigat na matagal niyang dinala sa kanyang dibdib ay tila biglang naglaho, pinalitan ng isang uri ng kapayapaan na kailanman
ay hindi niya naramdaman sa piling ng mga Arguelles. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang nakikita ang mga taong kinalakhan niyang mahalin na ngayon ay kinakaladkad palayo. Sapat na ba ang hustisya para punan ng puwang sa kanyang puso? O ito ay simula pa lamang ng isang mas mahabang lakbayin patungo sa tunay na paghilom? Ang bawat yapak ni Doña Benilda patungo sa holding area ng presinto ay tila isang martir na naglalakad sa kalsada ng kahihiyan. Ang kanyang suot na mamahaling coat mula sa Miami ay wala ng ningning. Tila isang basahang isinampay sa kanyang nangangatog na balikat. Sa labas ng gusali, ang kumpol ng mga tao, mga kapitbahay, mga kakilala, at ang mga kumaring dati ay kanyang pinagyayabangan, ay nakasilip. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na hindi mapatahimik. Hindi maaari ito. Alam ninyo ba kung sino ang kinakausap ninyo? I am a woman of God. I am a respected member of this community. Ang boses ni Benilda ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago ang mga posas na tila kumakain sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang mga hiyaw ay tila tumatama lamang sa pader ng kawalang malay. Sa harap niya, isa-isang inilalabas ng mga pulis ang mga gamit mula sa kanyang mga maleta. Ang mga bag na may tatak na ginto, ang mga sapatos na ang presyo ay katumbas ng ilang taong pag-aaral ng isang bata, at ang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng malamig na bumbilya ng presinto. Ma'am, ang lahat ng ito ay kumpiskado bilang bahagi ng ebidensya sa illegal use of credit instruments at theft. Ang bangko na rin ang nag-utos na bawin ang mga ito dahil sa fraudulent transactions. Ang paliwanag ng opisyal ay walang bahid ng emosyon, tila isang malamig na hatol na nagpapaliit sa mundo ni Benilda. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Saturnina. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang biyenan. Nakita niya ang pagguho ng maskara ng kabanalan na matagal nang isinuot ng matanda. Ang bawat luha na pumapatak mula sa mga mata ni Benilda ay hindi galing sa pagsisisi, kundi sa sakit ng nawawalang karangyaan at ang takot sa kung ano ang sasabihin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa labas. Pumasok ang isa sa mga kumare ni Benilda, si Mrs. Mercado, ang babaeng palaging katuwang ng matanda sa pagpapakalat ng tsismis tungkol sa katamaran at kahirapan ni Saturnina. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng pakikiramay sa mukha ni Mrs. Mercado. Hawak nito ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng video ni Benilda sa Miami na masayang kumakaway habang hawak ang itim na card. Naku, Benilda, totoo pala ang balita. Akala namin ay talagang pinagpala ka na. Iyon pala ay ninakaw mo lang ang card ng manugang mo. Diyos ko, nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin sa simbahan? Ang bawat salita ni Mrs. Mercado ay tila isang latigo na humahagupit sa huling hibla ng dignidad ni Benilda. Hindi! Niloloko lang kayo ng babaeng yan. Si Satur ang may kasalanan ng lahat. Sigaw ni Benilda. Itinuturo ang daliri kay Saturnina na tila ba ang paninisi ay isang huling sandata para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit walang naniniwala. Ang bawat tao sa silid ay nakatingin sa kanya nang may panghahamak at pandidiri. Ang dona na dati ay tinitingala dahil sa kanyang kunwari ay kayamanan at relihiyon, ngayon ay isa na lamang matandang nahulihan ng nakaw sa gitna ng liwanag. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Feliciano mula sa kabilang kwarto ng investigasyon. Ang kanyang mukha ay tila naging abo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi na kayang ikubli. Nang makita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa gitna ng mga nakakalat na mamahaling gamit, hindi awa ang naramdaman niya, kundi isang matinding poot. Ma, ano ang ginawa mo? Bakit nasa iyo ang card ko? Ninakaw mo ang card ko. Ang hiyaw ni Feliciano ay bumasag sa lahat ng ingay sa loob ng presinto. Ang kanyang boses ay puno ng pait.
Ang bawat salita ay tila isang pag-amin sa sarili niyang krimen habang ibinibintang ang lahat sa sariling ina. Felio, anak, akala ko ay karnisator yon. Akala ko ay pwedeng gastusin. Ang pabulong na sagot ni Benilda ay tila isang pag-amin ng kanilang sabuatan sa kasamaan. Dahil sa'yo, nalaman nilang may account ako. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Muling sigaw ni Feliciano, tila isang baliw na nawawalan na ng katinuan habang pinapanood ang kanyang mga pangarap na maglaho kasabay ng bawat gamit na kinukuha ng mga awtoridad. Pinanood ni Saturnina ang mag-ina habang naglalabasan sila ng baho sa harap ng maraming tao. Ang bawat sigaw ni Feliciano at ang bawat hikbi ni Benilda ay tila isang musika ng katarungan sa kanyang pandinig. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang isang matinding pagod. Ang pagod ng isang pusong matagal nang nagtiis sa isang tahanang ang pundasyon ay gawa sa buhangin at kasinungalingan. Dahan-dahang tumalikod si Saturnina. Hindi niya kailangang manatili pa para makita ang katapusan ng kanilang pagtatalo. Alam niyang ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong tulad ni Feliciano at Benilda ay hindi ang rehas ng kulungan, kundi ang katotohanang kailangan nilang mabuhay sa piling ng isa't isa habang wala na silang kahit anong pag-aari, kundi ang kanilang sariling poot. Nang makalabas siya ng presinto, ang sariwang hangin ng gabi ay dumapos sa kanyang mukha. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Tila inilalabas ang lahat ng dumi na naipon sa kanyang baga sa loob ng maraming taon. Sa malayo, nakita niya ang isang maliit na tindahan na nagbebenta ng kape. Isang simpleng bagay, isang simpleng kaligayahan. Ngunit para kay Saturnina, ito ang simula ng isang buhay kung saan ang bawat sentimong gagastusin niya ay galing sa sarili niyang pawis at walang sino man ang may karapatang kumuha nito mula sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang pangamba ang muling bumangon. Paano kung ang pagbagsak ni Feliciano ay hindi pa sapat para patigilin si Clarimunda? Paano kung may iba pang lihim na nakatago sa kondo na hindi pa nila nadidiskubre? Ang bawat marangyang kasangkapan sa loob ng condominium sa BG ay tila nawalan ng ningning, nagmistulang mga piping saksi sa isang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng mga nakaw na sandali at huwad na pangako. Ang malamig na bugso ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng tensyon na namamayani sa pagitan ni Feliciano at Clarimunda. Sa gitna ng sala, nakatayo si Feliciano, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang polo ay lukot-lukot na. Isang malayong imahe mula sa matikas na lalaking laging humaharap sa salamin ng may pagmamataas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang bungkos ng mga legal na dokumento. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga salitang tila mga hatol ng kamatayan sa kanyang karera at kalayaan. Clary, please. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. Maayos din natin ito. I'll talk to my contacts. Mababawi natin ang mga assets. Ang boses ni Feliciano ay puno ng pait at desperasyon. Tila isang taong nalulunod na pilit humahawak sa isang pirasong dayami. Clarimonda, na nakaupo sa sofa habang dahan-dahang pinupunasan ng kanyang mga kuko, ay hindi man lamang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol na sahig ng unit. Felio, let's be realistic. You're bankrupt. Ang bank accounts mo ay frozen, ang lisensya mo bilang broker ay nasa bingit ng pagbawi, at may warrant of arrest ka. I didn't sign up for this kind of drama. Ang bawat salita ni Clary ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa natitirang dignidad ni Feliciano. Pero Clary, ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Ang kondo na ito, ang mga alahas mo. Lahat ng ninakaw ko kay Saturnina ay para maibigay sa'yo ang buhay na gusto mo. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Clary. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pang-uuyam.
At iyan ang naging pagkakamali mo, Felio. You were too reckless. Akala mo ba ay mananatiling tanga si Saturnina habang buhay? Ngayong wala ka nang maibibigay sa akin, anong tingin mo ang gagawin ko? Mananatili sa tabi mo habang kinakaladkad ka sa kulungan. I have a reputation to protect. Tumayo si Clary at dinala ang kanyang maleta mula sa kwarto. Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig ay tila isang ritmo ng paglisan, isang hudyat na ang kanilang pagsasama ay tapos na kasabay ng pagkaubos ng pera sa bangko. Hindi man lamang siya tumingin kay Feliciano nang lagpasan niya ito patungo sa pinto. Hindi mo ako pwedeng iwan, Clary. Mahal kita. I sacrifice my family for you. Sigaw ni Feliciano. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bakanting espasyo ng kondo. Ngunit ang tanging sumagot ay ang tunog ng pagpihit ng kandado at ang marahas na paglapit ng pinto sa hamba. Naiwang mag-isa si Feliciano sa gitna ng sala. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan. Ngayon lamang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni Saturnina. Ang babaeng nagtiis sa gutom para sa kanya. Ang babaeng kahit kailan ay hindi siya iniwan sa hirap. Ngunit ang babaeng iyon ay wala na. At ang pinalit niya ay isang babaeng ang tanging minahal ay ang kislap ng kanyang itim na card. Ilang araw ang lumipas. Si Feliciano, na ngayon ay nagtatago sa isang maliit at maduming paupahan sa labas ng lungsod, ay lumabas upang bumili ng pagkain. Ang kanyang hitsura ay halos hindi na makilala, madungis, payat, at puno ng takot sa bawat aninong nakikita. Habang naglalakad siya sa tapat ng isang mamahaling restaurant, isang pamilyar na halimuyak ng pabango ang humaplos sa kanyang ilong. Tumigil ang kanyang mundo nang makita niya ang isang makintab na itim na sasakyan na huminto sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto at lumabas si Clarimunda. Suot ang isang bagong damit na tila mas mahal pa sa lahat ng ibinigay niya rito. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Feliciano ay ang lalaking nag-aalalay sa kanya. Isang lalaking mas matanda, mas mukhang makapangyarihan, at may suot na relo na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nakita ni Feliciano kung paano humilig si Clary sa balikat ng lalaki. Ang parehong pagkakasandal na dati ay sa kanya lamang ibinibigay. Nakita ni Clary si Feliciano mula sa malayo. Isang saglit silang nagkatinginan, ngunit sa halip na awa o pagkilala, ang tanging nakita ni Feliciano sa mga mata nito ay pandidiri. Tila ba isa lamang siyang basurang nakaharang sa daan. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Clary at tuluyang pumasok sa restaurant kasama ang kanyang bagong biktima. Naiwang nakatayo si Feliciano sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang pait ng katotohanan ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling hibla ng katinuan. Hanggang kailan ako magbabayad para sa isang pag-ibig na ang katumbas pala ay ang aking buong pagkatao? Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng isang bintana. Ang nakita niya ay hindi na ang Feliciano na ahente ng real estate, kundi isang lalaking nawala ang lahat dahil sa paghahabol sa isang anino. Sa malayo, narinig niya ang sirena ng mga sasakyan na tila ba ang hustisya ay unti-unti nang lumalapit upang kunin ang natitirang bahagi ng kanyang sirang buhay. Ang bawat patak ng pintura sa dingding ng maliit na espasyong yon ay tila isang pahina ng bagong libro na unti-unting nasusulatan. Ang amoy ng sariwang semento at bagong kumpuning kahoy ay humahalo sa halimuyak ng ginisang bawang na nagmumula sa kusina. Hindi ito ang marangyang kondominium sa BGC at hindi rin ito ang mausok at masikip na karinderyang pinagtatrabahuhan niya noon. Ito ay ang kusina ni Satur, isang maliit ngunit malinis na kainan na itinayo mula sa mga piraso ng kanyang nadurog na dangal. Nakatayo si Saturnina sa likod ng counter. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang inaayos ang mga lalagyan ng kubyertos. Ang bawat kutsara at tinidor
ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, tila mga maliliit na salamin na nagpapakita ng kanyang bagong anyo. Wala na ang kupas na apron na puno ng tahi. Pinalitan ito ng isang malinis at asul na uniforme na may nakabordang pangalan niya sa tapat ng kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pintuan at isang maliit na tansong batingaw sa itaas nito ay naglabas ng isang malamyos na tunog, hudyat ng pagdating ng isang panauhin. Pumasok si Nanay Rosa, ang matandang tindera ng basahan na dati ay palaging binibigyan ni Saturnina ng tirang pagkain nung wala pa siyang sariling pwesto. Sa pagkakataong ito, si Nanay Rosa ay hindi na kailangang maghintay sa labas. Satur, anak, napakaganda ng iyong munting paraiso. Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng pagkamangha habang hinahaplos ang makinis na lamesang gawa sa Nara. Nay Rosa, maupo po kayo. Kayo ang aking unang panauhin sa araw na ito. Nakangiting tugon ni Saturnina. Inihain niya sa matanda ang isang mangkok ng mainit na lomi na may kasamang sariwang tinapay at isang baso ng malamig na tubig. Sa bawat subo ni Nanay Rosa, ramdam ni Saturnina ang isang uri ng kaligayahang hindi kayang bilhin ng kahit anong black card. Ang pagpapakain sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit, nang walang sumusumbat ng utang na loob, ay ang pinakamabisang gamot sa kanyang mga sugat. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Magaspang pa rin ang mga ito, may mga bakas pa rin ng nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kalyo ay simbolo ng kanyang kalayaan. Sa gitna ng kanyang katahimikan, naalala niya ang mga huling salita ni Attorney Severina nang makuha nila ang huling bahagi ng kanyang settlement mula sa mga assets ni Feliciano. Ito ay hindi lang pera, Satur. Ito ang iyong panimula. Gamitin mo ito para itayo ang sarili mo, hindi para ayusin ang mga taong sumira sa iyo. At yun nga ang ginawa niya. Ang bawat sentimong nakuha niya ay hindi niya ginastos sa luho. Itinabi niya ito para sa kanyang negosyo, para sa kanyang kinabukasan at para sa munting pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Habang abala si Saturnina sa pag-aayos ng mga dekorasyon sa pader, napansin niya ang isang anino sa labas ng salamin ng kanyang bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng mahina. Lumilikha ng mga guhit ng tubig sa salamin na tila mga luhang hindi na niya kailangang itago. Isang lalaki ang nakatayo sa kabilang panig ng kalsada, nakasilip sa pagitan ng mga patak ng ulan. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating Feliciano na kilala ni Saturnina. Ang kanyang polo ay marumi at may mga punit. Ang kanyang buhok ay tila hindi na nasusuklay ng ilang linggo. At ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pangungulila. Hawak ni Dambo. Hawak niya ang kanyang sariling mga braso dahil sa ginaw. Tila isang batang nawawala sa gitna ng malawak na lungsod. Tumigil ang kamay ni Saturnina sa pagpupunas ng lamesa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumagal, bumalik sa mga panahong ang lalaking iyo-iyon, ang kanyang tanging sandigan. Ngunit sa halip na takot o galit, ang naramdaman ni Saturnina ay isang malalim na katahimikan. Ang pait na dati ay lumalason sa kanyang sistema ay napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Nakita ni Feliciano na nakatingin si Saturnina sa kanya. Isang sandali silang nagkatitigan sa kabila ng salamin at ng ulan. Nakita ni Saturnina ang paggalaw ng mga labi ni Feliciano. Tila may ibinubulong na salitang hindi na makakarating sa kanyang pandinig. Pagkatapos, dahan-dahang yumuko ang lalaki at nagsimulang maglakad palayo. Unti-unting nilalamon ng dilim at ng buhos ng ulan. Naiwang nakatayo si Saturnina. Ang kanyang kamay ay nakadapo sa malamig na salamin ng bintana. Ang anino ng kanyang past ay dahan-dahan nang naglalaho, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa tuluyang nawawala. Satur, may problema ba? Tanong ni Nanay Rosa nang mapansin ang kanyang pagtulala. Dahan-dahang lumingon si Saturnina at ngumiti ng tipid. Wala po, Nay.
May dumaan lang po na alaala. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi na po yun makakapasok sa loob. Ang gabi ay tila bumibigat kasabay ng paglakas ng buhos ng ulan sa labas ng karinderya. Sa loob ng kusina ni Satur, ang liwanag ay unti-unting humihina habang inihahanda na ni Saturnina ang pagsasara ng kanyang munting tindahan. Ang bawat haplos niya sa ibabaw ng counter ay puno ng pag-iingat. Tila ba bawat himaymay ng kahoy ay saksi sa kanyang mga pinagdaanang hirap at tagumpay. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng marinig ang mahinang tunog ng tansong batingaw sa itaas ng pinto. Pumasok ang isang malamig na simoy ng hangin, kasunod ang isang aninong basa at nanginginig. Nanatiling nakatalikod si Saturnina, ngunit ang amoy ng basang kalsada at isang pamilyar ngunit kupas na halimuyak ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang nakatayo sa kanyang pintuan. Satur, sandali lang, please. Ang boses ni Feliciano ay hindi na ang dating boses na puno ng awtoridad at panlilinlang. Ito ay isang boses na tila nagmula sa kailaliman ng isang hukay, basag, mahina, at puno ng desperasyon. Dahan-dahang humarap si Saturnina. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng galit, kundi isang uri ng malamig na pagkilala na tila nakatingin sa isang estranghero. Si Feliciano ay nakatayo sa tapat ng pinto. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa. Ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik na unti-unting kumakalat sa malinis na sahig ni Saturnina. Ang kanyang mukha ay payat na payat at ang mga mata niya ay tila nawalan na ng ningning ng buhay. Wala na kaming pagsasaluhan, Feliciano. Tapos na ang oras ng pagkukwentuhan. Mahinahong sabi ni Saturnina. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa basahang hawak niya, hindi man lamang nanginginig. Satur, nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. Nawala ang lahat sa akin. Ang trabaho ko, ang kondo, si Clarimunda, pati si nanay, hindi na ako kinakausap dahil sa kahihiyan. Ang mga salita ni Feliciano ay tila mga patak ng ulan na mabilis na bumubuhos mula sa kanyang bibig. Naisip ko, sa lahat ng taon na yon, ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Ikaw lang ang nanatili noong wala akong anuman. Can we start over? Kahit bilang katulong mo rito, gagawin ko ang lahat para makabawi. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Saturnina. Isang-isang ngiting hindi dala ng katuwaan, kundi ng isang malalim na pagkaunawa sa ironya ng buhay. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan na hinding-hindi na maitatawid ng anumang tulay. Gusto mong bumalik dahil wala ka nang mapuntahan, Feliciano. Gusto mong makabawi dahil ikaw na ngayon ang nagugutom at ikaw na ngayon ang biktima ng sarili mong kasakiman. Ang boses ni Saturnina ay nananatiling matatag. Bawat salita ay tila isang malinis na hiwa sa hangin. Noong ako ang nagugutom para may maipakain sa'yo, nasaan ka? Noong pinipirmahan ko ang mga utang na ikaw ang nakikinabang, naasaan ang pagmamahal mo? Lumuhod si Feliciano sa basang sahig. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa semento. Tila isang taong nagmamakaawa sa harap ng isang dambana. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga tunog ng pagkabasag ng isang bagay na matagal nang marupok. Patawarin mo ako, Satur. Patawarin mo ako. Yumuko si Saturnina upang pantayan ang tingin ng lalaking dati niyang sinasamba. Tiningnan niya ang bawat linya sa mukha nito, ang bawat bakas ng pagdurusa. Ngunit sa halip na ang dating hapdi sa kanyang puso, ang naramdaman niya ay isang nakakabinging katahimikan. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas ay tuluyan ng naging abo, at kahit ang galit ay wala na ring puwang sa kanyang dibdib. Hindi kita kinamumuhian, Feliciano. Iyon ang katotohanan, pabulong niyang sabi. Sapat na para marinig sa gitna ng ingay ng ulan sa bubong. Kinalimutan na kita. Para sa akin,
Ikaw ay isa na lamang anino ng isang taong hindi ko kailanman tunay na nakilala. At iyon ang pinakamasakit na parusa, di ba? Ang hindi na muling maramdaman ng isang tao ang kahit anong emosyon para sa'yo. Dahan-dahang tumayo si Saturnina. Kumuha siya ng isang supot ng pagkaing natira mula sa kanyang paninda at inilapag ito sa harap ni Feliciano. Hindi ito isang alay ng pag-ibig, kundi isang limos ng makataong malasakit para sa isang taong nagugutom. Kumain ka at pagkatapos ay umalis ka na. Huwag mo nang hintaying tawagan ko pa ang mga awtoridad. Malaya ka na, Feliciano. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa iyo. Tumalikod si Saturnina at naglakad patungo sa kusina. Iniwan ang lalaking nakasubsob sa sahig, yakap ang supot ng pagkain na tila ito ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Ang tunog ng ulan ay tila unti-unting humihina. Nagbibigay daan sa isang katahimikang puno ng konklusyon. Sa dilim ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpihit ng susi sa pintuan ng karinderya. Ang kusina ni Satur ay nananatiling matatag, habang ang anino sa labas ay dahan-dahang nilalamon ng dilim ng kalsada, patungo sa isang kinabukasang walang kasiguraduhan. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa mga kagamitang yari sa bakal at porselana sa loob ng kusina ni Satur ay tila mga basbas ng langit, maliwanag at puno ng pangako. Ang hangin sa loob ng kainan ay hindi na amoy pawis at dusa, kundi amoy ng sariwang pandesal at mainit na kape. Mga samyo ng isang buhay na sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling timpla. Nakatayo si Saturnina sa harap ng salamin sa loob ng kanyang maliit na opisina. Dahan-dahan niyang inayos ang kwelyo ng kanyang asul na uniforme. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata at ang dati ay nakayukong mga balikat ay nakatayo na ngayon ng may dangal. Sa kanyang kanang kamay, kumikinang ang isang simpleng gintong singsing. Hindi ito diamante at hindi ito galing sa isang lalaking mapanlinlang. Binili niya ito para sa kanyang sarili, gamit ang unang kinita ng kanyang negosyo. Isang simbolo na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa kahit na kanino. Ang mahinang pagpihit ng doorknob sa labas ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang matandang babae ang pumasok. Ang mga hakbang nito ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Hindi ito ang Doña Benilda na nakasuot ng mamahaling coat at may mapagmataas na tingin. Ang babaeng nasa harap ni Saturnina ay suot ang isang luma at kupas na duster. Ang kanyang buhok ay maputi na at walang ayos at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa isang sirang abaniko. Satur, anak, ang boses ni Benilda ay halos pabulong na lamang, tuyo at tila isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Walang bakas ng galit sa mukha ni Saturnina habang pinapanood ang kanyang dating biyenan. Lumapit siya at dahan-dahang inalalayan ang matanda patungo sa isang upuan. Sa bawat haplos niya sa braso ni Benilda, nararamdaman niya ang pangangayayat nito, ang pagbagsak ng isang toring itinayo sa maling akala. "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Maupo po muna kayo," mahinahong sabi ni Saturnina. Nagtungo siya sa kusina at kumuha ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Inilapag niya ito sa harap ng matanda, kasama ang isang baso ng malinis na tubig. Nanginig ang mga labi ni Benilda habang tinitingnan ang pagkain. "Napadpad lang ako rito. Wala na kaming matirhan ni Feliciano. Ang mga kamag-anak namin, ni ayaw kaming tignan. Satur, patawarin mo ako sa lahat ng kinuha ko sa iyo. Akala ko ay para sa kabutihan namin ang lahat. Iyon pala ay ang aming sariling hukay." Umiyak ang matanda. Ang mga luha ay bumabakas sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ngunit si Saturnina ay nanatiling kalmado, tila isang dagat na payapa matapos ang isang malakas na bagyo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda.
Hindi para magpatawad ng lubusan, kundi para palayain ang sarili sa bigat ng nakaraan. Ipinagluto ko po kayo dahil iniyan ang nararapat gawin sa isang taong nagugutom, Nay. Hindi ko po ito ginagawa bilang inyong minugang babae, kundi bilang isang taong may dangal. Ang boses ni Saturnina ay puno ng kapayapaan. Hindi na ako ang Saturnina na maaari ninyong utusan o nakawan. Ang bawat sentimong ibibigay ko sa inyo ngayon ay limos ng aking kabutihan, hindi bayad sa utang na loob na kailanman ay hindi ninyo pinahalagahan. Tumayo si Saturnina at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga customer na nagsisimulang dumagsa, mga taong nagtatrabaho ng marangal at kumakain ng masaya. Ang tunog ng mga pag-uusap at tawanan ay tila isang magandang musika na pumupuno sa bawat sulok ng kanyang kainan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Saturnina ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang paglaya ay hindi lamang ang pag-alis sa isang masamang relasyon. Ito ay ang pagbangon mula sa abo ng pagtatraydor ng may pusong marunong pa ring magmalasakit, ngunit hindi na muling magpapaapi. Ang karden na dati ay itinatago niya sa luha ay naging isang bukas na aklat ng tagumpay. Sige na po, kain na kayo. Huling sabi ni Saturnina bago siya lumakad patungo sa counter upang harapin ang kanyang mga panauhin. Habang naririnig niya ang mga boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Satur, isa pangangang order. Isang malawak at tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat haplos niya sa mga plato, ang bawat pagbati niya sa mga customer ay tila isang tula ng pasasalamat. Ang kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng dusa. Ito ay isa ng obra maestra ng pag-asa at pagmamahal sa sarili. Sa ilalim ng sikat ng araw sa Quezon City, ang kusina ni Satur ay nananatiling nakatayo, matatag at puno ng liwanag. At sa loob nito, ang isang babaeng dati ay itinuturing na walang halaga ay naging reyna ng kanyang sariling mundo. Ang bawat hapon sa kusina ni Satur ay tila isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Ang sikat ng araw na unti-unting lumulubog ay nag-iiwan ng mahahabang anino sa makinis na sahig, ngunit ang bawat sulok ng kainan ay nananatiling maliwanag at puno ng buhay. Wala na ang mabigat na pakiramdam ng panunumbat at wala na ang amoy ng takot na dati ay bumabalot sa bawat hininga ni Saturnina. Nakatayo si Saturnina sa tapat ng kanyang bagong estante. Dahan-dahang inaayos ang mga lalagyan ng pampalasa. Napatingin siya sa kanyang mga paa na ngayon ay suot ang isang matibay at komportableng sapatos. Isang simpleng bagay na dati ay itinuturing niyang luho. Ang bawat hakbang niya sa loob ng sariling negosyo ay tila isang pagpapatunay na ang landas na kanyang tinatahak ay hindi na idinidikta ng ibang tao. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang tiwala, ang sagot ni Saturnina ay matatagpuan sa katahimikan ng kanyang puso. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitiw sa kadena ng puot upang hindi na siya muling mahila pabalik sa dilim. Ang mukha ni Feliciano at Doña Benilda ay mga alaala na lamang ng isang malupit na aralin. Mga aninong hindi na kayang takpan ang liwanag ng kanyang kasalukuyan. Nahanap na ni Saturnina ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmula sa yaman na nakuha niya mula sa pagkapanalo sa kaso, kundi sa katotohanang kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa nang walang kailangang hinging pahintulot. Ang bawat sentimong kinikita niya ngayon ay may kalakip na dangal, at ang bawat gabing natutulog siyang mahimbing ay ang pinakamalaking tagumpay na kailanman ay hindi maibibigay ng anumang itim na card. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pag-ubos sa sarili. Ang sakripisyo ay may hangganan at ang utang na loob
ay hindi dapat maging dahilan upang hayaan ng iba na tapakan ang iyong pagkatao. Ang bawat babae ay may sariling black card sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang talino, lakas, at kakayahang bumangon mula sa anumang pagsubok. Sa huling bahagi ng araw, bago tuluyang isara ni Saturnina ang pinto ng kanyang kainan, muli siyang tumingin sa kalsada. Nakita niya ang mga taong pauwi na sa kani-kanilang mga pamilya. Isang malalim at payapang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang karden itinatago sa luha ay tuluyan ng nabaon sa limot at ang natira ay isang babaeng nagniningning sa sarili niyang liwanag.